Hello sa ating manonood dyan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan ka mang sulok sa mundo. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa 8 skills na mahirap matutunan, ngunit habang buhay mong pakikinabangan. Walong skills na may pakinabang habang buhay. Ito ang mga skills na dapat mong matutunan upang mas gaganda ang iyong kinabukasan. Ito ay makatulong sa iyo habang buhay at patuloy mong pagkikinabangan sa bawat araw na magdaan sa iyong buhay. Ito ay mahirap matutunan, subalit kapag ito ay iyong na-master habang buhay, ang award sa iyong matatanggap. At ito ang mga listahan ng mga skills na dapat matutunan mo upang pakinabangan mo habang buhay. Number 1, learning how to learn or self-learning. Number 2, ability to adapt. Number 3, kakayahang sabihin ang iniisip at nararamdaman. Number 4, kakayahang magbinta at makipagnegosasyon. Number 5, makinig at manahimik upang makuha ang ideya ng iba. Number 6, kakayahang gumawa ng self-motivation. Number 7, matapat o honest. Number 8, confidence. Number 1, learn how to learn or self-learning. Unang skills, learning how to learn. Sa oras na matutunan mo kung paano mag-aral ng mga bagay na kapakipakinabang, ay parang video game na unti-unting mag-level up ang iyong abilidad. Maglaan ka dito ng mga oras at maaaring maging focus ka dito at makakakuha ka dito ng pinakamalaking pakinabang pagdating ng panahon. At maaaring maging kaugalian mo na ito at mag-research kung paano mapaganda ang iyong buhay. Number 2, ability to adapt. Number 2, ability to adapt, improvise, and overcome obstacles. Ito ay makakatulong sa iyo para makapag-move on anuman ang dumating na mga problema sa iyong buhay. Tulad na lamang sa mga crisis na dumating sa buong mundo. Dahil sa pandemic, maraming mga negosyo at trabaho ang nagsara. Kaya dapat mong i-adapt upang mabilis ka makahanap ng ibang pagkikitaan dahil ang dati mong negosyo o trabaho ay maaaring matagal pa o hindi na uubra sa mga panahong ito. Number 3, kakayahang sabihin ang iniisip at nararamdaman. Number 3, kakayahang sabihin ang iniisip at damdamin. Iilan lang sa mga tao ang kaya sabihin ang kanilang iniisip at nararamdaman. Yung iba ay tinatago na lang sa kanilang sarili dahil sa pag-alinlangan, katulad na lamang sa isang manliligaw na hindi kayang sabihin ang nararamdaman dahil natatakot na baka mabasted. Mahabang panahon itong daladala sa sarili dahil hindi niya alam ang sagot sa kanyang iniisip at nararamdaman. Ang pagkakaroon ng abilidad na sabihin ang iyong nararamdaman at ideya ay nakakatulong upang ang lahat ay maging katotohanan. Kaya kapag wala ka pa nito ay dapat mo nang ugaliin. Number 4, kakayahang makipagnegosasyon at magbenta. Number 4, kakayahang magbenta at makipagnegosasyon. Ang lahat ng bagay na iyong ginagawa ay dumadaan sa sale at negotiation process. Kung halimbawa manliligaw ka, kailangan mong sabihin sa kanya na ikaw ang tamang tao para sa kanya at ipakita mo na kung ano ka at kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Sa makatuwid, binibinta mo ang iyong sarili upang magustuhan ka niya. Kung nag-a-apply ka ng trabaho, ganoon din. Binibinta mo rin ang iyong sarili upang tanggapin ka bilang isang empleyado. Sasabihin mo dito o isulat mo sa iyong resume kung sino ka, at ano ang kaya mong gawin o iyong skill. Pagkatapos magkaroon kayo ng negosasyon, kapag tatanggapin ka,
Ganoon din sa negosyong inaalok mo, produkto mo, tapos kapag nagustuhan ng customer, magkaroon kayo ng negosasyon at bibili siya. Kung gusto mong mag-improve ang iyong buhay, pag-aralan paano magbenta at makipagnegosasyon. Number 5, makinig at manahimik upang makuha ang ideya ng iba. Number 5, makinig at manahimik upang makuha ang ideya ng iba. Maraming tao ang hindi alam kung kailan sila manahimik. Gusto palaging pabida. Kapag hindi ka matutong tumahimik at makinig, hindi ka magkaroon ng improvement sa iyong sarili dahil hindi mo malalaman ang ideya o experience ng ibang tao. Kapag ikaw ang nagsalita, ikaw ang naglatag ng iyong kaalaman at experience, at ang iyong tagapakinig ay nag-absorb sa mga kaalamang iyong, katulad na lang halimbawa ng mga estudyante. Ang isang mag-aral na nakikinig sa klase o sa kanyang teacher ay mas maraming matutunan at mataas ang percentage sa kanyang grado at makukuha ng mataas na marka kumpara sa mga ibang mag-aaral na hindi nakikinig sa teacher. Ang pananahimik at pakikinig ay nagbibigay ng blueprint informasyon na maaari mong magamit pagdating ng panahon. Huwag maging arugante sa iyong mga kausap, maging professional sa lahat ng oras. Number 6, kakayahang gumawa ng sariling motivation. Number 6, kakayahang gumawa ng self-motivation. May panahon na down ka, may panahon na failure ka sa iyong ginagawa, may panahon na nawawalan ka na ng gana, parang ayaw mo na, parang suko ka na. Ano ba ang mangyayari kung susuko ka sa mga pagsubok na binibigay sa iyo? Malamang sa malamang, wala. Lalo ka lang babagsak, kaya dapat mong i-motivate ang iyong sarili at bumangon uli na sa iyong sarili ang kinabukasan. Nasa loob ng iyong pagkatao ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng lahat para makabawi. Sumubok ulit, mag-level up ng skill upang masungkit ang tagumpay. Number 7, matapat o honest. Number 7, matapat o honest. Dapat tapat ka sa iyong sarili upang maraming magtitiwala. Alam mo ang mga bagay na kaya mo at hindi. Kapag hindi pa kaya ang isang bagay ay dapat pag-aralan upang maiwasan ang failure. Number 8, confidence. Number 8, confidence. Maging confidence sa sarili, maging positive thinker. Confidence ay nagpapalakas ng loob. Yung pakiramdam mo na talagang magtagumpay ka sa lahat ng iyong mga hangarin. Ang confidence ay ensayo o practice sa sarili upang magtagumpay. Tulad halimbawa sa pagmamaneho ng kotse, kahit walang alam ay maaaring matuto dahil sa iyong confidence. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang content na ito ay maaari po kayong mag-subscribe. Thank you very much.